Ano, wala baga kayong mga bahay na inyong makakainan at maiinuman? O niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos? Ba't niya sinabi, wala ba kayong bahay na doon kayo pwedeng kumain at uminom? Niwawalang halaga niyo ba ang iglesia ng Diyos? Hinihiya ba ninyo ang wala ng anuman? Bakit? Nagkatipon kasi yung mga taga-Korinto, nagkainan, nag-inuman. Ang sabi sa 21, Sapagkat sa inyong pagkain, ang bawat isa'y kumukuha ng kani-kaniyang sariling hapunan na nagpapauna sa iba, at ang isa ay gutom at ang iba'y lasing. nagkainan sila, merong gutom. Meron naman lasing, sumobra naman. Ibig sabihin, meron sa Korinto, walang makain man lang. Kaya nga ang sabi ni Santiago, sa Christian community nung araw, sa Santiago Kapitulo 2, 15 kapatid na Daniel. Kung ang isang kapatid na lalaki o babae ay hubad at walang kakanin araw-araw, at ang isa sa inyo ay magsabi sa kanila, magsiyaon kayong payapa, kayo'y mangagpainit at mangagpakabusog. At gayon may hindi ninyo ibinibigay sa kanila ang mga bagay na kinakailangan ng katawan, anong mapapakinabang dito? Merong mga kapatid, makita mo, hubad. Ang ibig sabihin ng hubad, kapos sa damit. Hindi naman pwedeng hubad na talaga yung naked eh. Logic ang gagamitin mo, may mga kapatid hubad. Gaya rin ng mga apostol, minsan hubad sila eh. 4:11 ng unang Korinto. Hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami at nangauuhaw at mga hubad at mga tinampal at wala kaming tiyak na tahanan. Ang mga apostol yan ha, nagmimilagro yan, pero they suffered poverty. Kasi sa panahon nila, pagka ikaw may damit lang, wala kang pangginaw, napakaginaw dun sa lugar nila. Mangingiki ka sa ginaw, manginginig ka. Kaya sometimes they consider themselves naked. Kulang sila sa maraing bagay. Para masasabihin ngayon na ang pagsunod sa Diyos will mean prosperity. It is not always the case. It is not the general knowledge of the Christian community that because you are serving God, you will enjoy all the fruits of your service in this life. There are rewards that will only be enjoyed in heaven. Although hindi natin inaalis yung possibility na in some cases, maybe we can consider isolated cases, because the greater community of the first century Christians suffered poverty. Mahirap sila. Mga apostol nga walang tiyak na tahanan, mga hubad, mga nauuhaw, nagugutom. Meron mga pagkakataong ganon. They experience these things. Si Lazaro nga, namatay na pulubi Naalala niyo yung kwento ng Panginoong Hesus, si Lazaro at saka yung mayaman? O nakita niyo ba sa mga taga-Korinto? Merong walang makain, walang anuman. Basahin natin ang 1:26 ng unang Korinto. Sapagkat masdan ninyo ang sa inyo'y pagkatawag, mga kapatid, na hindi ang maraming marurunong ayon sa laman, hindi ang maraming may kapangyarihan, hindi ang maraming mahal na tao ang mga tinawag, kundi pinili ng Diyos ang mga bagay na kamangmangan ng sanglibutan, upang hiyain niya ang mga marurunong, at pinili ng Diyos ang mga bagay na mahihina ng sanglibutan upang hiyain niya ang mga bagay na malalakas, at ang mga bagay na mababa ng sanlibutan, at ang mga bagay na hinamak ang pinili ng Diyos. Oo, at ang mga bagay na walang halaga upang mawalang halaga ang mga bagay na mahahalaga. So the majority of the first century Christians are worthless people.